Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito ay nakapagsalita mula noon. Naggilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba naman, nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa akin mag-ipon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa humilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Father. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa. Sa lahat ng mga nasa tahanan at may sakit na nagsisimba via online. At sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Matapos tayong turuan ni Jesus kahapon, alala niyo pa po ba? Ano yung aral na inaral natin kahapon? Yes, batas. Matapos tayong turuan kahapon ni Jesus tungkol sa batas, ano yung batas? Gabay para sa matuwid na buhay. Yan ang batas. Gabay para sa matuwid na buhay. Ngayong araw na ito, minumulat naman tayo ni Jesus tungkol sa kapangyarihan. Sabihin nyo nga po. Sa Ingles, power. Ayon sa kwento ni San Lucas, nakapagpagaling si Jesus ng isang lalaki na sinasapian ng demonyo. Dahil siya'y sinapian ng demonyo, ang lalaking ito ay napipi. Hindi nakapagsalita. Pero nang mapalayas ni Jesus ang demonyo, biglang nakapagsalita ang pipi. Sa halip na mabilib ang mga tao sapagkat
napagaling ni Jesus ang lalaki. Sa halip na matuwa ang mga tao sa nagawa ni Jesus, may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba naman ang sabi, sige nga, magpakita ka ng kababalaghan na magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Tingnan mo yung mga tao, no? Gumawa ka na ng mabuti, pinag-isipan ka pa ng masama. Gumawa ka na ng maganda, pinagdudahan ka pa. Kaya nga hamon nila kay Jesus, sige, magpakita ka ng kababalaghan. Patunayan mo na sumasayo ang Diyos. Sadyang hindi natin kontrolado kung ano ang iniisip ng tao. Hindi natin kontrolado mag-isip ang tao. May iba, believe. May iba, magdududa. May iba, natutuwa. Meron iba, nalulungkot o nagagalit. Meron iba, positibo ang pananaw. May iba, negatibo ang pananaw. Pero sa lahat ng ito, isa ang pinapakita ni Jesus. Ang kapangyarihan ay dapat ginagamit sa kabutihan. Ulitin ko po. Ang kapangyarihan ay dapat ginagamit sa kabutihan. Kung kinaya ni Jesus na pagsalitain ang isang pipi, hindi imposibleng kaya niyang patahimikin ang mga nagdududa sa Kanya. Tama? Kaya. Kaya nga niya mapagsalita ang pipi. Patahimikin pa ba ang mga madadaldal? Kung nakapagpagaling nga si Jesus nang may sakit, di hamak na kaya niyang bigyan ng sakit ang mga kumakalaban sa Kanya. Tama? Tama. Ganito natin kung minsan gamitin ang kapangyarihan, hindi ba? Lalo na kapag tayo ay kinakalaban. Sa halip na kabutihan ang gawin, gamitin ang kasamaan para gumanti. Di ba? Kapag may kumakalaban, ang sarap na lang din labanan. Gamitin ang kapangyarihan para gumanti. Ganyan tayo eh. Ganyan natin gamitin ang kapangyarihan. At ang pinapakita sa atin, wala tayong kapangyarihan sa ibang tao. Wala tayong kapangyarihan baguhin ang pag-iisip ng tao. Wala tayong kapangyarihan baguhin ang tao. Pero meron tayong kapangyarihan baguhin ang ating sarili. Baguhin ang ating pag-iisip. Madalas ang tao gusto baguhin ang ibang tao. Di ba? Gusto mo ang tao maging ganito. Gusto mo ang tao kailangan ganito. Pero kahit gusto mong gawin yan, wala kang kapangyarihan sa ibang tao. Pero meron kang kapangyarihan sa sarili mo. Kung hindi mo mabagong ibang tao, baguhin mo ang sarili mo. Kung lagi ka nalang nagagalit dahil madumi, baguhin mo ang sarili mo. Baguhin mo kung paano mo tignan ang mga bagay-bagay. Kung lagi ka nalang nagagalit kasi ang daming magulo sa mundo, baguhin mo na lang ang sarili mo. Kung paano mo iisipin ang mundo. Ganun eh. No? Kundi lagi ka lang magagalit. Lagi ka lang magdadabog o lagi ka lang maiinis. Wala naman talaga tayong kayang baguhin. Yung mga magulang nga eh, di ba? Paus na ang boses ninyo, kakasabi sa mga anak na mag-aral. Mag-aral. Nabago ba? Kahit sabi mo sa kanila kung anong mangyayari sa kanila pag hindi nag-aral, hindi mo yan mababago. Dahil wala tayong kapangyarihan
tungo sa ibang tao. Meron lang ginagamit ang kapangyarihan sa ibang tao. Yan ang ginawa ng mga Pariseyo. Ginamit nila ang kapangyarihan nila para labanan si Jesus. Kaya nga, inakusahan nila si Jesus. Yan ang nakakalungkot. Gagamitin ang kapangyarihan sa kasamaan. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay pinagninilay sa paggamit ng ating kapangyarihan. Kapangyarihang ibinigay sa atin para makatulong, hindi makasira ng tao. Kapangyarihan na makapagsalita, gamitin para sa pakikipagkasundo at hindi sa paninira. Lahat tayo kayang magsalita. May kapangyarihan ka. Gamitin mo yan sa mabuti at hindi sa masama. Lagi kong sinasabi at binibigay na halimbawa, pag lumabas ako dito, ang dami-daming nagmumura. Naririnig niyo po ba yon? O ako lang nakakarinig, no? Hindi pa rin ako masanay no? Pero bakit yung mga nagmumura, sanay na sanay? Gamitin ang bibig sa kabutihan kaysa sa kasamaan. Maraming hindi nakakapagsalita. Kaya ikaw na may kapangyarihang magsalita, gamitin yan sa kabutihan. Ang ating talento, yung mga talent na binigay, kapangyarihan yan. Ibahagi para magbigay ng buhay at sigla at hindi makagulo sa buhay. Ito yung pinapakita sa atin ni Jesus. Meron tayong kapangyarihan at gamitin ito sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Mga kapatid, ang kapangyarihan ay pinagkaloob para sa ikabubuti ng tao. Gamitin ito ng walang pang-aabuso. Amen? Amen. Ang kapangyarihang ginamit sa kasamaan, sumpa ang kalalabasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.